Okay, hello guys! Welcome back sa ating panibagong video na kung saan siya ay special video. Yes, dahil 1,000 subscribers na tayo, gumawa ako ng isang special video. I-share ko sa inyo ngayon yung aking experience na how to be all free in just 7 days. So guys, this is not a clickbait. Tapusin natin yung video para malaman natin kung bakit siya tinawag na 7 days. Okay? So, bago muna yan, nais kong magpasalamat sa ating 1,000 subscribers and sa mga active na mag-comment dito. So, nagpapasalamat ako sa inyo dahil meron ng 1,000 subscribers ang ating channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pwede kang mag-subscribe sa All Love Victims Helpline by Miss Hiraya. Okay, so dumako na tayo sa ating topic. How to be all free in just 7 days. So disclaimer lamang po, hindi ko kayo ine-encourage na huwag bayaran yung mga online lending app na hiniraman ninyo. Okay? So ito ay i-share ko lamang based sa aking experience dahil sa isang online lending app. Okay, nakagawa ako ng video na to. So, question, bakit nga ba ako sa online lending lumapit? Okay, so habang nanonood ako ng TikTok guys, may nakikita na ako dating mga ads ng mga online lending na yan, pero hindi ko sila pinapansin since hindi ko naman siya talaga kailangan. But one day, kinailangan kong mag-cash in sa GCash, emergency siya, and walang GCash outlet doon sa amin dahil liblib lamang talaga siya. May malayo sa city. So, nagtry ako na mag-download ng isang online lending app but hindi ko alam na illegal pala siya. Okay? So, ako yung tipong tao na hindi humihingi or humihiram ng pera sa iba. Okay? Hindi ko siya nakasanayan kaya tumakbo ako sa online lending app. And nag-fill out ako ng mga form doon. Meron din mga contact reference na nilagay. Basta kahit anong mga information na maaring makita sa online lending app ay nilagay ko doon. And lahat-lahat yon ay tama. Okay? So, hindi siya kinabukasan. Mga siguro past few weeks, may nag-text na meron daw akong loan na amount na ganito. And then, so akala ko scam siya guys. Okay, so meron siyang 7,000 something ganon. 7,000, hindi ko alam kung anong, hindi ko na siya maalala kung anong, hindi ko na maalala, Your Honor. Kung anong lending app yon. Basta illegal siya. Wala na yata sa sa iOS o sa Play Store. Nung hindi ko na pinansin yung app na yon, parang akala ko kasi talaga scam siya since wala namang na-disburse dun sa account ko. Okay, so wala pa akong idea na may ganun palang kalakaran ang mga online lending app na yan. Okay, so maya-maya may mga tumawag na sa family ko, sa work ko, sa kapatid ko, may nag-text na rin. Sa email ko, meron na ding mga pumapasok na demand letter, mga ganun ba. Okay, so parang ako ay kinakabahan na that time. So, how I became all free in just 7 days. Okay, so ito kasi yung mahirap. Ola agent versus mental health. Ayan. So, talagang titirahin ng Ola agent yung mental health ng mga borrowers nila. Para makapagbayad. So, nandyan na yung mga pagmumura na nare-receive ninyo. Demand letter. Ano pa ba? Mga police blatter daw na papahanap ka, ipopost ka sa social media, ano pa ba, basta ipapahiya ka, gagawan ka ng group chat, okay, hanggang sa masira ang mental health mo at mapilitan kang magbayad. Okay, so ako naman, lagi kong iniisip na kasi na save my mental health always. Okay? Dahil kapag kasi pinabayaan mo yung mental health mo, damay-damay lahat ng mga activities mo within that day. Mahirap kumilos, mahirap mag-isip.
Okay? Sa mga nakaka-relate dyan, comment kayo. Okay? So, ano nga ba yung ginawa ko? Day 1 to 2. Ito, day 1 to 2. Yan, grabe. Sobrang stress ko dahil kasama na yung family ko sa problem na to. Na hindi ko alam kung paano ko i-explain sa kanila kasi hindi naman sila aware sa kung anong meron yung online lending app na yan. Kahit ako wala pa akong idea kung ano nga ba yung mga kalakaran sa online lending app na yan. So, 1 to 2 days, ayan, sobrang stress. Hindi ko alam kung sino lalapitan, hindi ko alam kung paano siya i-explain kasi nga wala talaga akong kaalam-alam sa online lending app na yan. Ayan, 3 to 4 guys. 3 to 4 days, totoo to. Suicidal na. Suicidal na siya talaga. Kasi nga parang ako yung tao na, bilang isang tao na hindi mahilig talaga lumapit sa iba, paano mo i-explain yung mga text blast na umutang ka daw sa kumpanya, in-scam mo daw sila, mga ganon. So, nakakabasa ka pa ng mga demand letter, ipapapatay yung family mo, pinagmumura ka sa mga text. Okay? So, yan. 3 to 4 days. Sobrang crucial sa akin. Tapos, day 5. Okay? Day 5, eto na. Nung nagkaroon na ng text blast, yung mga online lending app, in-explain ko na sa kanila kung ano talaga yung nangyari. But, pinili ko lamang i-explain sa mga taong malapit sa akin. Okay? Sa mga nakakakilala talaga sa akin. Okay? Para hindi siya waste of time, Hindi mo kailangang i-prove yung sarili mo sa iba na hindi naman nakakakilala talaga sa'yo. Okay? So, kung sinabi ko sa kanila na ito nga, nag-download ako ng app na ganito, nag-fill out ako ng mga information doon sa app na yon, and then may pumasok daw na pera which is hindi ko alam kung meron ba o wala. Feeling ko wala naman talaga kasi nga dinedma ko lang siya. Okay? So ayun, naintindihan naman nila, and ang sagot nila sa akin is, oo, kilala ka namin, madaming na-scam ngayon. Ayun, yun yung dun ako na panatag. Okay? So day 6, eto na, day 6, tinapon ko na yung SIM card ko guys. Hindi ko na siya ginamit kasi nga nakaka-stress na. Tawag sila ng tawag, text ng text. Yung email ko okay lang na hindi ko siya mabura doon kasi nga hindi ko naman gaano nakakita yung email ko. Okay, so importante din talaga guys na alisin yung SIM card na ginamit mo doon sa lending app na yon. Kasi the more may nababasa ka kasing mga harassment, the more na natatakot ka. Yun. Okay? Next. So, day 7, nag-research ako tungkol sa ano nga ba yung mga online lending app, ano nga ba yung mga kalakaran nila dito. Aside sa may mataas na interest. Okay? Aside sa mataas na interest, meron ding mga online lending app na hindi rehistrado. Okay? Kaya sila naglipa na or nakakapag-operate pa rin. And nananakot until now. So, kaya tayo nakagawa ng YouTube channel na online or OLA helpline by Miss Hiraya dahil nais ko ring tumulong sa mga online lending app victim natin. Okay, so day 7, dito na nag-research ako. So, aside from mataas na interest, nanghaharas sila, nagpo-post sila sa social media, and tumatawag sila sa mga contact reference mo, na-access rin pala nila ang mga contacts mo. Okay? So, tinatawagan nila lahat yon, nagsasend ng text blast para lamang makapagbayad ka. So, doon na ako natakot dati. Pero until now, nung wala na yung mga SIM card na ginamit ko sa SIM card na ginamit ko sa online lending app na yon, napanatag na yung loob ko guys. Okay? So, ayan, pray and pray. Yan, ito talaga yung susi. Nag-pray ako na sana matigil na dahil as in na nakakasira siya ng mental health. So, unti-unti akong naging OLA free in 7 days. Okay? So, sa mga pinanghihinaan ng loob dyan,
Huwag kayong panghinaan ng loob guys, dahil lagi kong sinasabi sa video natin na hindi kayo nag-iisa. Okay? Malalampasan ninyo ang pagiging bilanggo sa isang online lending app. Okay? So, disclaimer ulit, talagang hindi ko sinasabing huwag ninyong bayaran, pero maaari nyo silang balikan kapag meron na kayo. Para sa peace of mind na rin. Okay? So, ito yung mga recent uploads ng online Ola Helpline by Miss Hiraya. Okay? So, ayan, pagsisiwalat ng dating agent sa online lending, bakit sila nananakot? Yan. Narito rin yung mga naharas ng Ola. Nandito yung payo ni attorney. And mga kadalasang tanong sa Ola World, Ola na pasara na, babayaran nyo pa ba? Ola na nag-home visit, nandyan din. And tip 1, paano mag-move on sa Ola. Yan yung unang-unang video ko. Okay, so kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, Ola Victims Helpline, please subscribe na guys. Okay, so see you again sa ating next video. Bye!